Palatandaan na wala na kayong chance ng ex mo. Para kasing napaka-bias naman yata kung maglalagay tayo ng palatandaan. Palatandaan na ano? Palatandaan of what? I don't think na ganun kadali magdikta ng mga bagay-bagay at maglagay ng palatandaan ng ganun kadali lamang, no? So, if you will ask me, napakalawak kasi ng possibilities ng mundo. Pero if we are going to look forward, ano ba yung mga reasons kung bakit wala nang chance? Syempre, wag na tayo magmahang-mahangan. Isa sa mga rason kung bakit wala nang chance is kapag meron na siyang bagong partner. Tapos meron ka na rin bagong partner. Kinasal na siya, tapos kinasal ka na rin. I think, yun na yun. Yun na yung pinaka-ending niya. Pero kung ang sitwasyon is parang hindi pa naman siya nagsisettle down talaga, at alam mo yun, kakahiwalay nyo lang, I don't think na walang chance alam mo yun. Napakalawak kasi ng mundo. So all the possibilities can come together. And then pwedeng isang araw is biglang magulat ka na lang na nagbalikan pa kayo. So yeah, I understand na maraming palatandaan na I understand na maraming possibilities na hindi na kayo maging ng ex mo. Maraming mga signs, senyales. At isa sa mga senyales na yun ay kapag masaya na siya doon sa bago niya at masaya ka na rin sa bago mo. Or napakadami. Pero lahat ng yan kasi hindi ko binibigyan ng ending, no? Yung parang endo, parang porket nangyari to, ang conclusion hindi na kayo magbabalikan. I don't think so. Hindi ko kayo ginagaslight, ha? Baka isipin nyo, ginagaslight ko na naman kayo, binubola ko kayo. Hindi. Kadalasan walang palatandaan kung hindi na kayo magbabalikan o hindi. Let us face the truth. Ito ang katotohanan. Kahit ano pang mangyari, kahit lalaki ka, meron kang pride sa sarili mo, meron kang ego sa sarili mo, at itong babae na to is may nangyari dun sa bago niya, hindi ibig sabihin na ma-pride ka is hindi na kayo magbabalikan at hindi mo na siya tatanggapin muli. Same thing din sa babae. Hindi porket sinaktan ka ng lalaki, iniwan ka ng lalaki, pinagpalit ka ng lalaki, is it doesn't mean na hindi pa rin pwedeng maging kayo hanggang sa huli. Kasi ang palatandaan, siya yung nagpapasterical sa inyo. Nagiging sterical kayo dun sa point na parang hindi kayo alam mo yun, parang hindi nagkakaroon ng peace of mind ng mga brain cells ninyo eh. Kasi iniisip nyo, wala nang chance. But if you will talk to a breakup guru, kagaya ko, na I'm teaching how to get your ex back and I'm teaching how the relationship will work, you know, ang dami kong naging clients and all the possibilities na nagbalikan is nagbabalikan pa rin. So, hindi porket may bago na, hindi porket narito na siya sa masaya na siya, hindi porket hindi ka na niya mahal, hindi porket hindi ka niya sinisipot, or hindi porket na tinataguan ka niya or anything like that, or malayo na kayo sa isa't isa, wala nang chance. Hindi nyo siya pwedeng lagyan talaga ng tuldok or hangganan. Ang better na gawin nyo is maging masaya kayo right now, no matter what will be the outcome. Do not rely on that thing na sinabi ko na hindi porket walang palatandaan is aasa na kayo forever na magbabalikan kayo. Alam ko medyo masarap sa tenga na marinig na may chance pa naman kayo at walang palatandaan talaga na permanently na masasabi natin na hindi na talaga kayo pwedeng magbalikan. Wala kasing permanenteng palatandaan. Napakahinayupak ko naman kung sasabihin kung porket ganito lang ang nangyari, hindi na kayo magbabalikan. Walang ganun. Possible, everything is possible. Pero syempre, may mga landas kayong tatahakin isa't isa. Malay ba natin kung nagbago na rin ang landas niya at nagbago na rin ang landas mo. Maaaring ang ibig ko lang sabihin is the small tendencies and possibilities na magbalikan kayo. Baka yun. Kung sakaling meron na siyang bago at masaya na siya sa bago niya, yung possibility na magbalikan kayo is lumiliit siya. Pero it doesn't mean na yun yung palatandaan na hindi na kayo magbabalikan pa. Okay? Kinaklarify ko lang ang lahat. Minsan kasi masyado kayong agresibo sa buhay di ba? Parang sa sobrang aggressive nyo, gusto nyo agad-agad yung ex niyo magbalikan kayo. I don't think that will work. Why don't you just try to become happy? Bakit hindi ka muna mag-relax sa isang sulok at mahalin mo muna yung sarili mo nang hindi ka masyadong nagre-rely sa ex mo? Yun muna practicein mo. Let us take it as an opportunity, right?
Gawin nating oportunidad to ng curve ng life mo na dumating ka sa puntong nagkaroon ng breakup. But now, you are meditating, practicing, and improving yourself. How to rely on yourself, not on other people, not on your ex, of course. That's my very point of view. So, oo, bumababa ang possibilities na magbalikan kayo. Pero walang palatandaan na wala na kayong tsansa. That is why I just want you to be happy no matter what will happen. And I just don't want you to trust this so much hope na magkaayos pa kayo ng ex mo. What I want you to do is just to become happy, to become sunny, and, achieve more, improve more. Parang it's more on yourself and how you become bigger, and the biggest. For one-on-one coaching, give us a message sa Philippine Dating Coach. Let's have one-on-one coaching para doon. Thanks for watching.